Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Luzon. Lawag City Health Office nagpaalala ukol sa pagsasagawa ng 4S kontra dengue. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Pagpalagip ti City Health Office dito sa Dilawag, ti pan naka-implementar ti 4S when search and destroy, seek early consultation, secure self-protection measure, can support fogging or spraying only in hotspot areas kontra iti dengue. Kinana ni Dr. Joseph Adaya, City Health Officer, panawan na at talaga ita nga bulbulan, gapo iti may patupatok at tudo. Kinana ni Adaya, agtudo, kat nasken nga maipatog dagiti mabalin apagumukan dagiti lamok, kapnon kasta maliklikan iti panagaduda. Iralwag ni Adaya, ti fogging laeng ti maubra, malaksid tanangin na dagiti reagents, agsubling tulat ta dagiti lamok, gapo ta makaitlog damet, no saan maipatog dagiti pagumukan da. Manik deto'y umababutan ti agarup sa nga gasot, ti kaso ti dengue, anay maldit iti City Health Office, sipod iti bulan ti Enero 2023. Daytoy ni Jude Pitpitan, manipod iti Radyo Pilipinas Lawag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Punta naman tayo sa Agoo. 10 outstanding police officers ng La Union pinarangalan ng provincial government. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Glenda Sarak. Pinadayawan ti Provincial Government of La Union ti 10 outstanding police officers ti La Union na angay ti conferment kadagiti na bigbig a police officers idi Calman iti San Fernando City, La Union. Iti opening remarks ni La Union Governor Rafi Ortega David, kinunana adimalan iti naingat ni screening ti panakapili dagiti na bigbig a police officers. Kabayatan mat acceptance speech ti maysa kadagiti awardees ani Police Lieutenant Colonel Angelo Camuyot, Force Commander ti 2nd La Union Provincial Mobile Force Company ti LUPPO, kinunana adakkel abanag ti pamadayaw manipod iti provincial a gobyerno. Gaputaray toy ti mangpapigsa iti moral kadakwada ng runa itang at darigiti issue a maipaspasango kadagiti pulis. Si papanakalmat ni LUPPO Provincial Director Police Colonel Lamberta Suerte, kadagiti 10 outstanding police officers ti probinsya, kinunana ang maikarila unay dagitoy a pulis a napadayawan ta nakita na mismo no kasano ti panagtrabaho da. Manipod RP Agoo, dahi ni Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Asawa ng NPA umapila sa TFL-CAC sa Eastern Samar na tulungan siyang hanapin ang mister na rebelde. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Hagin dumara nga dialoguhan friend rescues through their families of Free Families and Task Force to end local communist armed conflict di dia syudadhan Borongan di pala maiha. Nakiusap ang mga otoridad di Estela Bajado nga buligan hiya nga makita na niya asawa nga nagrebelde. Sigon kan Estela, tuig 2017 han sumulod ang kagiusan nga New People's Army an iya mister nga hihuvito nga tigang hadto inwaray nakitaa. Pulong niya haros siya makulang hantig nga pagikan an iya bana hinwaray iristorya. Nganya na kinahanglanon niya kay masakit na hiya. Nagpapasalamat si Estela nga may ada programa pan makabuhi ang gobyerno para hiton mga former rebel, pero pulong niya mas importante ha iya nga makaulian ni asawa ngan magkatirig ubhira nga pamilya. Nagpatapod naman ang task force nga bubuhaton nga tanan nga mabilngan ang iya asawa. Ang Free Families inusa nga programa ang task force to end local communist armed conflict kanay panuyo intagan hinsyansa aton aktibo nga mga miyembro han New People's Army nga bumalik kapiudan gobyerno makapagtikang hinbago nga kinabuhi nga kaupod otro an ira pamilya. Tikang di Borongan City, ini Daisy Lalo sa Belizar para Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Dakoy naman natin ang Sogod. Serbisyo ng pamahalaan umabot sa mga katutubo sa lalawigan ng Southern Leyte. Pakinggan ang detalye ng balita mula kay Ria Mikate. Nakatagamtam sa deklaseng serbisyo sa gobyerno ang pipila ka indigenous people sa probinsya sa Southern Leyte, partikular na sa lungsod sa St. Bernard. Kini atol sa gihimo nga duha ka adlaw nga collaborative program alang sa mga sakop sa tribo mamanwa niadtong Oktubre 10 ug 11 sa Barangay Bantaon. Ubos sa pagpanguna sa Technical Education and Skills Development Authority Contesta Southern Leyte Provincial Office ug sa Tech Vox Schools Association in Southern Leyte, libreng medical check-up, bitamina, tambal, school supplies, food packs ug cash assistance ang natagamtam sa 168 ka benepisyaryo. Dugang niana gipaubos usab ang mga kini sa pagbansay bahin sa organic fertilizer ug orientasyon bahin sa matawhanong katungod niini ubos sa Republic Act No. 8371. Sa pakikinabi sa Radyo Pilipinas kang TESDA Southern Leyte Provincial Director Rolando Padi, gipadayag niini nga gipasugdahan nila ang naasoy kalihukan ubos sa TESDA sa barangay program sa tinguha nga marekognar ang mga IP sa naasoy nga lungsod subay sa pagsaulog sa Indigenous Peoples Month. Ang ayan masayran nga nagmalampuso ng maong kalihukan pinaagi usab sa suporta sa Southern Leyte Provincial Government, LGU St. Bernard ug sa uban pang nasundang ahensya sa gobyerno din hiniusang nagpakita og suporta sa mga IP pinaagi sa pagperma sa Pledge of Commitment. Gikan sa Radyo Pilipinas sugod kini sa Ria Mikati alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ria Mikate mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao, lungsod ng Cagayan de Oro, ipinagdiwang ang National Mental Health Week. Ang kabuang ulat, ihatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Miduyog ang dakbayan pinaagi sa CSWD ug City Health Office uban sa Philippine Mental Health Association sa pagsaulog sa National Mental Health Week niadtong miaging adlaw diha sa City Tourism Hall. Usa ka seminar ang gisalmutan sa kapin 70 ka mental health focal persons gikan sa pampubliko ug pribadong tunghaan nga adunay teen center, lakip barangay health workers, midwives ug mga personahe sa JR Borja General Hospital. Lakip sa gituke atol sa seminar ang mental health, adolescent mental health and suicide ug ang responsible and ethical media reporting of suicide cases. Girepresentar usab ni City Psychologist Jamie Pagaspas ang ordinansa nga gipalabang sa syudad alang sa pagatiman sa mental health. Nasayrang si City Councilors Gaani ug Balaba, lakip na si Vice Mayor Bebot Rodriguez ang nagduso sa konseho sa ordinansa nga Mental Health Code sa tuyo nga mapalapdan ang serbisyo sa syudad sa natad sa mental health aron makabot ang tinguha niini nga mahimong mental health friendly city. Gikan sa Cagayan de Oro City, Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. 8 dagdag na bagong modernized PUJ inilunsad sa lungsod ng Zamboanga. Narito ang ulat mula kay Shirley Espino. Ya prinsipya man biyahe na diferente mga ruta na syudad de Zamboanga el 8 aumento mga modernized jeepney class 2 bajo na PUJ modernization program. Ese después conducir recientemente el launching del tercer batch del mga modernized jeepney LZC Tri-J's Transport Incorporated como soporta na Public Utility Vehicle Modernization Program de gobyerno. El Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB9 junto con el local executives el permití con el Tri-J's Incorporated para manbiyahe na mga designaw ruta aquí na syudad. Objeto del programa de gobierno amo para puede darle más vale public land transport experience con el mga commuter por medio del modernized jeepney y también darle decente trabajo con el mga driver y operator. Desde aquí na Radyo Pilipinas Zamboanga, este si Shirley Espino para na Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Shirley Espino mula sa Zamboanga. Dubako naman tayo sa Iligan. Medical Rotunda Park Development, formal lang sinimulan ng lokal na pamahalaan ng Iligan. Ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Gipahigayon na ang groundbreaking ceremony alang sa pagtukod sa Medical Rotunda Park niadtong Oktubre 11, 2023 sa Barangay Palao, Iligan City. Ipangunahan kini ni Iligan City Mayor Frederick Siao pinaagi sa United Architects of the Philippines o UAP Iligan Chapter ug nagkalain-laing opisina sa lokal nga kagamanan sa Iligan. Sa pamahayag ni Mayor Siao, ang maong park nalakip sa 15 Iligan Development Goals o IDG sa dakbayan, dintumong niini nga mapanindot ug magpabilin nga greener ug breathable ang Iligan City. Ang maong Rotunda Park nagkantidad og 20 million pesos diin lauman nga mahuman sulod sa kapin sa siyam ka bulan. Adunay mga sitting bench, pool ug fountain, pergola, bollard ug pocket parking nga adunay 28 ka mga parkinganan. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini si Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.